Yo, mga master, samahan niyo ako. Setup natin tong Raspberry Pi Zero W. Bali, ang goal natin ay installan siya ng Raspberry Pi OS. Once ma-installan natin ng niyang operating system, setupan din natin siya ng CUPS service or yung Common Unix Printing System para magamit natin siya for remote printing. Bali itong nasa picture, ito yung ating Raspberry Pi Zero W. Bali siyang SBC or single board computer. Marami pa nitong variant at version. I think yung pinaka-latest version nito ngayon is Raspberry Pi 5. Pero itong gamit ko is yung mas miniature version niya. So mas sabihin natin mas mahina yung kanyang mga specs. So bali ito yung kanyang specs. So sa size niya na ito, no, meron na siyang 802.11 BGN wireless LAN. Pero ano lang to, yung 2.4 GHz. Wala siya ng 5G. Meron din siyang Bluetooth and single core na 1 GHz CPU. Then ang memory niya ay 512 MB lang. Ang kanyang interface, meron lang siyang dalawang micro USB. Isa sa power at isa yung OTG. Meron din siyang mini HDMI para sa display. Okay, so ang mga kailangan natin para sa setup and installation ay OTG adapter, may micro USB to USB-A, mini HDMI to regular HDMI na adapter, spare na SD card, 16 GB up, pwede na yan. Then, power source, either kung meron kayong um, charger or power bank, pwede na. Itong HDMI cable na to ay nakakabit sa aking capture card. Okay, bago mag-start sa installation, kailangan natin i-download yung image ng ating Raspberry Pi OS. So yung mga details ilalagay ko na lang yung link doon sa description. Pero ayan, so punta lang kayo doon sa raspberrypi.com, piliin niyo yung Raspberry Pi OS Lite and i-download niyo yung latest version. Okay, so start na tayo. Naka-Linux nga pala ako, no? Pero wala naman masyadong pagkakaiba if Linux or Windows yung gamit nyo. Okay. So first step, kailangan natin i-open yung ating imager. So sa case ko, ito yung yan, yung Popsicle. Yung sa Windows, meron namang Windows Disk Imager or yung Balena Etcher. Okay, so once mabuksan nyo yung imager, hanapin nyo lang yung image na dinownload. Okay, so ayan yung aking image. Select ko lang. Okay, click next. Then select natin yung ating SD card. So ingat lang tayo na hindi tayo magkamali ng mapili na gagamiting storage device. Once kasi na magkamali tayo, for example, hindi yung SD card na napili nyo, yung hard disk, ang mangyayari is mabubura yun naman ng hard disk. And medyo masakit sa ulo mag-recover pag na-delete natin yung ating hard disk. Okay, so antayin lang natin matapos to. Okay, so fast forward na lang natin yung part na to. Okay, so once tapos na sa pag-write ng image, double check lang natin kung na-write niya ng maayos.
yung image. So, ayan, kita natin nag-create siya ng dalawang partition doon sa SD card. Meron tayong root file system at boot file system. Okay, so pwede na natin itong i-unmount or eject. Then, start na tayo sa pag-setup. Okay, so connect lang natin yung ating mga peripherals, yung ating OTG. So, yung nakakonect sa OTG is yung ano lang naman, receiver ng ating wireless keyboard. Yan. Lagyan na natin yung ating SD card, HDMI adapter, pati na rin yung HDMI cable. Then, pwede natin i-power up. Yan. Okay. Yan. So, nag-start na yung installation process for Raspberry Pi OS. Okay, change view tayo. Direkta na tayo dito sa capture card. Okay, so sa part na to, nire-resize niya yung root partition para magamit natin yung full capacity ng SD card. Okay, so yan, tapos na mag-resize. So magre-reboot uli yan. So ano to, yung during setup, magre-reboot talaga to. I think 2-3 times. Yan, tayo lang natin matapos yung boot up niya. Okay. So dito select lang natin yung ating keyboard layout. So punta lang tayo dun sa others. Select natin yung English US. Then enter. Tapos yan, select lang natin yung English US. So mostly mga keyboard naman natin is yan yung ano, layout. Not unless yung magamit kayo ng ibang layout ng keyboard. Yan, antay uli. Okay, enter username. Yan. So usually iba admin. Ako prefer ko bossing. Maiba naman. Then password. Confirm lang natin. Okay. Ayan, so login lang tayo gamit yung pinrovide natin kanina na username and password. Ayun, ayos. So next, setup naman ulit tayo. So yun lang command, sudo raspi-config. Then punta tayo sa localization, change, unahin natin yung time zone. So usually by default nakaset to ano London. Taga London kasi yung gumawa nitong Raspberry Pi. Yan. So lipat tayo sa Asia. Okay, since Pilipinas tayo, select natin Manila. Okay. Yan. Balik tayo sa localization.
Okey. So, dito sa Wi-Fi sine-set ko lang lagi is US. Puwedeng Philippines pero nakasanayan ko lang US. 'Yan, ayos na 'yan, finish na. Okey, i-check natin yung IP address. So, pansin niyo sa WLAN 0 wala pa tayong IP address. So, kailangan natin i-set up yung ating Wi-Fi. Okay, so yun yung command, sudo nmtui. Then, click nyo activate connection. Select nyo yung inyong Wi-Fi SSID. Okay, then yung inyong Wi-Fi password. Mahaba talaga yung password ng Wi-Fi ko. I don't know, pero para lang mas secure and medyo mas mahirap mahulaan. Okay, re-enter lang natin. Tapos, okay. Hmm. Okay, sobrang haba. Namamali-mali. Wait lang. Retake na lang uli natin. Ingay ng kapitbahay. Kabwisit. Yun, okay na. So, back, then quit. Then, check lang uli natin kung meron na tayo nakuha ang IP address. Yun, meron na. Check natin kung makakuha na tayo ng update. Okay, so gumagana yung internet connection. Makakuha na tayo ng update. So, yung sudo app update, parang kayo equivalent din siya ng Windows update. Pero ito, dalawang part siya. App update, saka app upgrade. Yung update is kinukuha lang niya yung mga latest definition ng packages. Then after mo mag sudo app update, kailangan mo pang execute yung command na sudo app upgrade. Yun is ida-download niya na yung mga latest packages. Then after that, install niya na. Okay, tayo lang natin matapos to. Okay, yan, upgrade. Okay, so type lang natin Y, then enter. Okay, so sa part na to, fast forward na lang natin, then tayo natin matapos.
Okay, ayan, patapos na. Okay, so clear lang muna natin yung screen. Tapos, check natin yung kernel version. Ayan. So, reboot ko lang saglit. Tapos, login na lang tayo through SSH. Okay. So, login tayo sa ating RPi2 through SSH. Okay. Mali pa password. Okay, yan. Login na tayo. Pwede natin install yung package ng CAPS. So, sudo apt install cups CAPS. Enter. Then, i-release lang niya yung mga packages and dependencies na kailangan. Yan. So, Y lang. Enter. Then, yan. Fast forward lang. Okay. Tapos na. Clear. Then, okay, so kasi niya listening siya sa 127.0.0.1 port 631. Mamaya babaguhin natin yan. Gagawin natin. Mag-listen siya sa lahat ng interface. Then, check din natin yung groups. So, sa ngayon, kailangan natin siyang i-add dun sa LP admin na group. Okay, so yun lang yung command. Sudo usermod -a -G LP admin. Then, $user. Yung $user is yung ano, kung sino yung current user. So, in this case, yung bossing. Okay, wrong spelling. Wala ng O. Yan. Okay. So, hindi pa rin siya reflected. So, kailangan natin mag-log out, log in para mag-reflect. Okay. Then, check ulit natin yung groups. Then, ayan. So, reflected na yung LV admin. Naka-add na tayo sa kanya. Okay. Next step is setup. Ayan, set up na natin yung kanyang mga listening interface. So, ito na yung command yan. So, pubctl remote any. Yan. Before, hindi wala to ano to eh. Instead na yung pubctl, wala pa niyan. Ang kailangan gawin mo is may edit ka na configuration file. Buti na lang ngayon meron na. Okay, so start lang natin yung services para mag-change effect yung mga configuration na binago natin. Yan. Then, let's start ulit tayo. Papansin nyo na from 127.0.0.1, listening na siya sa 0.0.0. Meaning, accessible na siya sa network. Dapat. Ngayon, pwede na natin i-check yung kanyang web interface. So, type nyo lang yung current IP address ng Raspberry Pi 2 ninyo. Sa akin, ito. Yan, ang lalabas na interface. Then, click on administration. Then, check natin. Add printer. So, dito, okay, at ano lang yan, okay lang yan. Automatic mag-redirect yan sa HTTPS. And since hindi naka-configure SSL, mag-error yan. So, click nyo lang yung accept. Okay, add printer. Login lang using yung login credentials na gamit din natin. Set ko na to.
Okay, sa part na 'to tinetest ko lang kung maayos yung installation and umaad yung printer. So hindi pa 'to yung actual printer. So testing lang muna. So mukhang okay naman. Okay. So since mukhang okay naman yung installation ng cups, so shutdown ko muna, then lipat ako dun sa kabilang room para mai-connect ko yung printer and then ise-set up na natin yung printer. Okay, so na-restart ko na uli yung R50 and then na-connect ko na rin yung printer. So login lang ulit tayo through SSH. Yan. Okay, check natin yung mga connected device, LS USB. So nakikita natin connected na yung printer, Canon IP2700 yung printer. Balik tayo dun sa web interface, login lang ulit tayo. Okay. Ulit tayo sa administration, add printer. If mag-ask ng credentials, login lang. Pero since nakalogin na tayo kanina, so no need. Oh, hindi pa rin pala. Ayan, login lang. Ayan, so dito kita na ano yun, kita na yung printer. So select lang siya, tapos continue. Okay, so fill up ng details, location kahit ano, pero for this example, lagay lang natin location is office. Then, huwag kalimutan i-click yung sharing since siniset up natin to as shared printer. Okay, continue lang. Yan, so dito, click natin yung raw. Siniset up natin siya as raw printer. Meaning, kailangan natin i-install yung driver dun sa mga PC or computer na paggagamitan natin sa kanya. Yan, click lang ulit yung raw, then add printer. At this point, tapos na tayo, pero yan, click lang muna natin yung set printer options. Tingnan lang natin. Yan, okay na yan. Set default option na lang yan. Okay, added na yung printer. Nakasetup na yan. So, yan. If let's say multiple printers yung sinetup natin, yan, makikita nyo dyan yung list. Okay, time na para i-set up natin yung ating remote printer dun sa ating machine. So, dito sa instance na to, install natin siya dito sa aking Linux machine. So, click lang natin yung printer. Ang mahalaga rito is makuhanin natin yung URL ng printer. Okay, so, dito sa aking host machine, click lang yung settings. Since may naka-configure na printer, tatanggalin natin siya. Delete lang natin. Okay, so add printer. So, dito dapat automatically makakita nung Linux machine nyo yung printer sa network. Yan, kagaya niyan. If hindi, pwede nyo i-paste yung URL doon sa parang address bar niya. Click add. Okay, nag-error. Okay lang yan. So, yun. Click nyo yung additional settings. Add printer. Tapos paste lang ulit dito yung URL. Not HTTPS at HTTP lang. Then forward. Yan, select lang yung maker, which is Canon, o yung brand. Then forward, then select natin yung model, IP2700. Sa mga Linux distribution naman, halos kompleto naman yung brand. Ayan, click natin yung print test page. Sample tayo. Ayan. Kuhanan ko, kuhanan ko rin ng video dun sa kabilang room yung printer para makita natin yung printing process and mapakita natin na gumagana talaga yung ating setup ng remote printer. Okay, ayan. So, yun yung printer dun sa kabilang room. Nakikita nyo, i-print na siya nung test print ng Ubuntu.
So, ang gamit ko kasi is Pop! OS, which is variant ng ano, Ubuntu Linux. Kaya Ubuntu pa rin yung lumalabas na ano, test page. Okay. So, close natin to, tapos try naman natin ano, example lang, setup tayo na, i-setup natin siya gamit yung ano, Windows. Pero since wala akong physical na Windows machine, gamit na lang tayo ng VM. Okay, so close muna natin to, minimize natin, open natin yan, Oracle VirtualBox, then open natin yung aking Windows 11 na VM. Yan. Login lang tayo. Okay, so prior dito, in-install ko na yung driver, no? So, for Windows, download nyo lang yung driver ng printer nyo, install, ayan, so sa akin yung Canon, yan yung driver, na-install ko na yan. Sa setup na natin, search lang natin yung printer settings, ayan, same lang din ang process sa Linux, ayan, add device, na-click ko ba? Hindi, so click. Then make sure na nakuha nyo uli yung URL ng printer. So, paste nyo lang dyan. Again, HTTP. Dapat, hindi HTTPS. Then, next. Yan. So, kita na agad yung driver. Click lang okay. Next. Then, print tayo ng test page para matesting natin. Finish. Yun na lang. Okay na, na-install na natin yung ano, ating remote printer. And then sa screen natin sa baba, kita niya, yun, nag-print siya ng Windows test print. Okay, so ganun lang. Hindi naman masyadong komplikado mag-setup. Medyo mahaba nga lang, may maraming steps. Pero yung mga command na in-execute ko is ilalagay ko na lang dun sa ano, description. So I hope may natutunan kayo and sana magamit nyo sa inyong home network or kung kailangan dun sa inyong work, sa opisina, is may apply nyo. Yun lang. Salamat.